Isang magandang araw po sa lahat ng mga kapatid at mga taga-subaybay sa pamamagitan ng YouTube upload service na to. This is a special service na ating pong ipinaglilingkod ngayon araw po ng Linggo, November 9, 2025. At sa mga oras pong ito, ako po ay nagpapaabot ng aking pagbati sa inyo ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo sa mga panahon pong ito. Minarapat po ng pamunuan ng ating komunidad Kristiyano sa CJLS Ministry na ikansila ang ating pong panambahan ng sama-sama sa ating gusaling sambahan. At sa araw po na to, sa safety and comfort of your homes, we pray that the Lord is keeping you safe as the storm continues to rage on. At ang dalangin po namin na sa inyo pong panunood, kung may available na kuryente sa sandaling ito o anumang lagay ninyo, ay patuloy niyong maranasan ang pag-iingat, gabay at patnubay ng Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Kaya mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Sama-sama po tayo ngayon sa ating tawag ng pagsamba upang ihanda ang ating mga sarili para po sa ating panambahan. Sandali po tayong manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Kami po, Panginoon, sa oras at sandaling ito ay dumadalangin sa iyo. Tumatawag po kami maging sa gitna ng pagragasa ng bagyo, sa hagunot ng hangin, at sa malakas na pagbuhos ng ulan. Batid po namin, Panginoon, na higit kayong makapangyarihan, higit kayong makapangyayari sa lahat, Panginoon, ng mga natural calamities and disasters that may come our way. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, sa umaga pong ito, sa araw pong ito, ay itinataas po namin sa inyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Payapain niyo po kami, Panginoon, sa gitna po ng bagyo. Bigyan mo ng kapanatagan ang aming mga puso at ang aming mga isipan sa gitna po ng aming nararanasan sa mga oras at sandaling ito. At dalangin po namin na maging sa gitna ng unos, sa gitna po ng malakas na bagyo, ang iyong mga anak ay makasusumpong ng kapayapaan, kapanatagan sa lilim ng iyong malalabay na pakpak. Sapagkat sila na sa iyo, Panginoon, ay lumalapit at nanganganlong sa lilim ng iyong malalabay na pakpak, kailanman, Panginoon, kami po ay hindi niyo pababayaan. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa iyo, aming pong hinihiling at dinadalangin sa matamis at natatanging pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Samahan niyo po akong basahin ang inyong mga Biblia sa 14 na kabanata po ng aklat ng 1 John chapter 14 verse 27, at babasahin ko po sa inyo mga talatang ito mula po sa Biblia. Ito po ay mga salita ng Panginoong Hesus. At alam ko po na ang mga salitang ito ay napapanahon hindi lamang po para sa inyo, kundi sa lahat po ng naabot sa pamamagitan po ng upload ng special service po na ito ngayong November 9, 2025. Sa mga salita po ng Panginoong Hesus, mababasa po natin in John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Diyos po ang magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Ngayong araw pong ito, ng November 9, 2025, very special po dahil at least bago po, ngayon na lamang po nagkaroon ng pagkakansila ng gawaing pagsamba. Simula po nung tayo ay mag-hold ng mga online services nung panahon po ng COVID.
At sa mga sandali pong ito, alam ko pong alam natin na rumaragasa po ang isa sa pinakamalakas na bagyo na dumating sa taon ng 2025, ang Typhoon Uwan. At hindi pa man halos po nakaka-recover ang marami sa ating mga kababayan dun po sa may gawi po ng Cebu after sila po ay malindol. Dumaan po ang bagyong Tino at ngayon po ay ito pong bagyong to ng Uwan. Ilang mga bagay lamang po siguro ang dapat po nating pansinin. Unang-una po, gusto ko itong pagkakataon na to na itama yung pong notion, yung paniwala na ito po ay gawa ng Diyos. Marami po ako nababasa sa social media na postings nang sabi pong gano'n ay gawa po ito ng Diyos. Gusto ko pong linawin itong bagay na ito, mga kapatid, kayo po na nanonood sa pamamagitan ng upload na ito, na this is not the working of God because God is a good God. Ano po itong natural calamity na ito? Ito pong natural calamity na to ay buhat na po ng pagmamalabis at pag-aabuso ng tao sa kalikasan. Alam naman po natin na God is a good God, and God doesn't want His people or His creation to be destroyed. Kaya lang po, gawa ho ng kasamaan ng lahi ng tao sa patuloy na pagwasak niya sa kalikasan, ito na ho yung realidad ng tinatawag po nating global warming. At sa patuloy po na pagkakaroon ng global warming, patuloy pong umiinit yung surface temperature ng mga karagatan. At habang umiinit po yung ibabaw po na temperatura ng mga dagat, mas lalo hong lumalakas ang mga bagyo. Kaya mapapansin po ninyo, mga magulang at mga kapatid, ang mga bagyo ho ngayon umaabot na ho ng storm signal 5. Bakit ho? It's not because God wants that to happen. This is the reality of global warming, all because of human doings, kagagawan po ng tao. So huwag po nating isipin na ang Diyos po ang may pakana po nito. These are all the consequences of man's sin, man's greed, and man's disobedience to the wonderful plan of the Lord. Ang tao po ay nilikha upang pangalagaan ang kalikasan. Ngunit dahil po sa kasalanan at dahil po sa pagiging ganid ng marami, nakita po natin ito po ang nagiging epekto po nito. Pero nakita po natin dito, malinaw pong sinabi ng Panginoon. Sabi niya dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. That even despite of this calamities that are coming our way, we can still put our trust in the Lord. Ikalawang bagay siguro na dapat po nating maintindihan ngayon sa araw po na to bago po tayo tuluyang sumamba, ay patuloy ho tayong manampalataya sa magagawa ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi ho nangako ang Diyos na hindi na ho tayo dadaan sa anumang bagyo. Ang pangako po ng Panginoon, however, is that in the midst of the storms, His presence will be with us despite the storm may rage on. Kaya mapanghahawakan po natin ang pangakong ito ng Panginoong Jesucristo, ng Kanyang kapayapaan, ng Kanyang pangako ng kapayapaan sa gitna ng anumang uri ng kalamidad, anumang uring weather system, o anumang kalagayan na mayroon po tayo. At bilang pangwakas po, gusto ko pong sabihin sa araw po na to, sa pamamagitan po ng inyong panonood, sa pamamagitan ho nitong special broadcast po natin or uploaded na service, is that even if we go through the darkest storms, He will be with us and His care is for sure. Tiyak at hindi po natin mapag-aalinlanganan ang Kanyang mga pangako. Mga kapatid, ang aking pong bati sa inyo at ang aking din pong pinangahawakan, may the peace of Christ be upon every one of us as we are watching this special uploaded program. I speak the shalom of Jesus to be upon each and every one of us. And I pray, dalangin ko po,
na patuloy ho ninyong maranasan ang katotohanan ng kanyang presensya. Kahit po tayo ay nagkakasama-sama ngayon sa pamamagitan ng uploaded video na ito. And so as we come together in worship this time, let us sing that song, "In His presence, there's fullness of joy." And God is not limited by time, distance, nor space. Wherever you may be right now, saan man ho kayo naroon, ano man ho ang kalagayan po natin sa mga oras sa sandaling ito, panghawakan po natin, kasama po natin ang Panginoon, kasama natin ang Diyos, kasama natin si Kristo sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Bago po tayo umawit, babasahin ko po muli sa inyo sa huling pagkakataon at panghawakan niyo po mga salitang ito na binitiwan at sinabi ng Panginoong Hesus in John chapter 14, verse 27. "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot." Let's come to the Lord in this moment of worship. For in His presence, there is fullness of joy. We come to you, Lord, this morning. We come to you in this time. In your name, Jesus. In your presence, in your presence, there is peace. We come to you, Lord, this morning. In your presence, in your presence, there is joy. And let me linger, let me stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Make this a prayer of your heart as we come to His presence this morning. Say, in your presence, in your presence, there is peace. Even in the midst of the storm, we come to you, Lord, right now. And in your presence, in your presence, there is joy. And let me linger, let me say, Lord, in your presence, in your presence, day by day, till your likeness may be seen in me. And for the last time we say, in your presence, Lord, we say to you, Lord, in your presence, in your presence, there is peace. There can be no other place where we can find peace, Lord, but in your presence, in your presence, there is joy. Let us linger and let me linger, and let me say, in your presence, God, Lord, in your presence, day by day, till your likeness may be seen in me. And this is our prayer, Lord, let me linger and let me stay, and let me linger, let me stay in your presence, in your presence, day by day, till your likeness, till your likeness
darkness may be seen in me. This is our prayer, Lord. As we come to you in your presence, Lord, this morning, patuloy, Panginoon, na sasambahin ka namin at pupurihin, luluwalhatiin at dadakilain sa gitna man ng bagyo. Sa gitna man, Panginoon, ng kahit anong sitwasyon, hindi po kami mapipigilan, sasamba kami at kami magbibigay kaluwalhatian sa banal mong pangalan. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Patuloy po tayo sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito, ating pong ibalik ang pinakamataas sa papuri. Bagaman tayo nakakaranas ang gupit ng bagyo, alam po natin ang ating Diyos ay tapat at mabuti sa lahat. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa umaga pong ito, ikaw ay aming masamba, pagkat ikaw ay nararapat lamang, Panginoon, sa aming papuri. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin, aming Panginoong Hesus. Salamat po, aming Panginoong Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. At ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. At ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalaki sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo,
Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha, kami yung likha'y lumuluhod, sa iyo tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa uling pagkakataon, sa'yo binabalik, sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y itataas, itatanghal, itataas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pasalamat at pagsamba. Amen at amen. Hallelujah.
Magandang araw po sa ating mga kapatid. Sa araw ho na to, alam ko ho na tayo ay napagpala sa pamamagitan po nung ating napanood na pagsamba. Tayo ho ay manalangin at lumapit ho tayo sa Lord. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, marami pong salamat sa araw po na to na bagaman kami ay nasa kaligtasan ng aming mga sambahayan at patuloy na nananalasa ang bagyo. Nagpapasalamat po kami na kami pa rin po ay nagkatipon, bagaman hindi po physically na magkakasama sa aming gusaling sambahan, pero kami ay nagkakasama-sama ngayon sa pamamagitan ng uploaded na worship service na to na pre-recorded. Hinihiling po namin, Panginoon, ang patuloy niyo ho na pagsama, gabay at patnubay sa gagawin po naming pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang mangusap sa aming kalagitnaan. We are asking that you would send forth your Holy Spirit in our midst, Lord. Patuloy po naming hinihiling ang diwa ng kaliwanagan, pagkaunawa, at ang espiritu ng katotohanan ang patuloy niyong padaluyin sa aming kalagitnaan sa gagawin po naming pag-aaral ng iyong salita. Marami pong salamat. Kayo po ay aming niluluwalhati at dinadakila sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, kayo po ay makibukas sa akin sa aklat po ng Mark chapter 4, sa aklat po ng Marcos, ika-4 na kabanata, talatang 35 hanggang talatang 41. At ito po ay pinamagatang pinatigil ni Jesus ang bagyo. Sama-sama po nating basahin, ito po ang ating mababasa. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa utos niya. Diyos po ang magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Magandang araw po sa mga kapatid na kasama ko po ngayon sa pamamagitan po ng ating uploaded na worship service ngayon. Ano man po ang kalagayan po natin sa araw ho na ito ng November 9, 2025, I think this will be an historic day for us to remember dahil ngayon po ay may pumasok ho na isang napakalakas na bagyo at tinawag po itong storm name si Uwan. And minarapat po ng pamamahala ng Christ Jesus our Lord and Savior Ministry na ang service po natin ay gawin na lamang pong online sa kasagsagan po ng pagbuhos ng malakas na ulan. Dalangin ho namin na kayo po lahat ay ligtas at you're dry, you're safe in the comforts of your home at hindi po nito mapapalitan yung katotohanan na bagaman hindi ho tayo magkakasama physically, tayo ho ay nasa presensya po ng Panginoon. Now, ang ating pong pag-aaral, sabi ko nga ganun, ay very special topical kasi who would forget of one of the many miracles that the Lord Jesus did, and this was done in line of a very how would I say this, no? Napapanahon na topic. Jesus calming the storm. Ito ho yung isa sa pinaka isa sa mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus nang siya ay nandito pa sa lupa. And so for this particular day,
I'd like us to understand what could be the significance of Jesus' miracle of calming the storm. Ano ho ang matututunan po natin at ano po yung mga aral na makukuha po natin dito mula sa himala na ginawa ng Panginoong Hesus na kanyang pinatahimik ang isang bagyo. Ang nakakatuwa po dito is that the story of Jesus' calming the storm is a story that is seen in the Synoptic Gospels. Ito ho ay mababasa ho sa mabuting balita mula sa aklat ni Mateo. Ang ating pong binasa ay mula po sa aklat ng Marcos at mula po sa aklat ng Lucas. Dito po sa binabasa ko po dito sa Magandang Balita Biblia, nakalagay ho dito, ang title ay Pinatigil ni Jesus ang Bagyo. Mababasa po ito sa Matthew chapter 8 verses 23 up to 27. At kung ang buong konteksto po nasa Matthew chapter 8 verses 23 up to 27. At mababasa din po ito sa aklat po ng Lucas sa 8 kabanata, Luke chapter 8 verses 22 up to 25. So we see that all of the three Gospels, Matthew, Mark, and Luke, they have a very wonderful account of Jesus calming the storm. At siguro ho, para ho maintindihan po natin dito, ang tinawag po dito ay Sea of Galilee. Pero ito po ba talaga ay dagat? Ang totoo nito, ito ho ay isang lawa. At doon ho sa mga, alam ho, na nagre-review ho tayo ng mga anyong tubig at anyong lupa sa pag-aaral po natin sa elementarya, ang lawa ho ay isang anyong tubig na napapaligiran po ng kalupaan. So we see here that this was actually not a sea, but rather it was a big lake, no? This is the Lake of Galilee. Pero ang tawag ho nila the Sea of Galilee. Para hong isipin nyo ho yung tong Laguna de Bay, no? Ito ho isang malaking bahagi ng tubig, anyong tubig sa gitna po ng kalupaan. At alam nyo ho, ito hong lawa ng Galilea or yung Sea of Galilee ay sikat po sa tinatawag po nating natural phenomenon or isang condition na tinatawag na squall. Ano po yung squall? Dahil po ito pong lawa ng Galilea or the Sea of Galilee ay isang low-lying area at tubig po doon po sa may gawi po ng mga bundok ng Hermon, gawi po doon po nagsisimula yung malalakas na ihip ng hangin. At yung malalakas na ihip ng hangin po na to, pag humahagunot po itong malakas na hangin ito, bumababa po ito doon papunta ho doon sa lawa at nagkakaroon po ng tinatawag na mga inland storms. At ito ho, yun na sagupa ng grupo ng Panginoong Hesus nang sila po ay naglalakbay doon sa lawa ng Galilea. May hagunot po ng malakas na hangin at ito po ang nagpaangat doon sa lawa. Kaya nagkaroon po ng turbulent inland storm. At yung pong mga turbulent or yung pong mararahas na malalakas na mga ihip ng hangin na to ay nakapagdadala po ng tinatawag na squall. At ano ho yung squall? Ang ginagawa ho nito, yung tubig ho umaangat, ilang talampakan ng taas at kaya po nitong magpalubog ng mga maliliit po na mga bangka. Ito po yung nasagupa ng Panginoong Hesus kasama po ng mga disipulo. Yung tinatawag po natin ng mga squalls. At mababasa po natin dito na halos nga po lumubog po ang kanila pong sinasakyan. Ang sabi ho dito sa verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. So just imagine ho, kung titusin ho ninyo, ang mga kasama ng Panginoong Hesus ay mga hindi ho mga ordinaryong mga tao dahil marami sa kanila ay mga mangingisda. Pero kahit pa man ho nun, natakot pa rin ho sila sa kanila hong naranasan. Halos lumubog daw po ang kanila pong bangkang sinasakyan. Halos ito'y mapuno na ng tubig at halos ito ho ay lumubog. So meron lamang hong mga tatlong mga bagay na gusto ko pong tingnan ho natin dito sa katotohanan ng salita ng Diyos sa Mark chapter 4 verses 35 up to 41 na pwede po nating matutunan ngayong araw po na to sa patuloy na pagragasa ng bagyong Uwan. Unang-una na pong lesson that we can learn from this is that one of the most powerful lesson that we can learn here is that Jesus was truly one of us. And what does that mean?
Jesus was fully human. He was fully human because there are two important points that reveal the true humanity of the Lord Jesus Christ at this point in time. Two things. At ito po makikita po natin dito. He needed rest and he needed to come out of the crowd. Kung mababasa po natin dito, ang Panginoong Hesus po ay nandoon sa kanyang ginagawang pagmiministeryo. And hindi po natin to diretsahang mababasa dito sa pinag-aaralan po natin sa Mark chapter 4, no? But this can be read from another narrative of the same story in Matthew chapter 8 verse 24. Jesus was so exhausted that even the battering of the wave, hindi po, makikita po natin dito sa Matthew chapter 8 verse 24. Tingnan nga po natin dito, no? Mag-cross-referencing po tayo sa Matthew chapter 8. At ito po ang ating mababasa. Babasahin ko po sa inyo sa Matthew chapter 8, yung nasabing pong tala. So wala po tayong PowerPoint, pero let's have the good old sermon. Matthew chapter 8 verse 23, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ito po, nakikita po natin dito, no? Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. So nakita po natin dito, the reality here is that Jesus was tired. At ito pong patunay ng Panginoong Hesus po, this truth holds. And we begin to realize that Jesus was genuinely human with the same basic need that all of us needs. He also needed to rest. Kailangan din pong magpahinga ng Panginoong Hesus sa gitna ng ginagawa po niyang pagmiministeryo. At ano po yung realidad na makukuha po natin dito sa katotohanan ng ang Panginoong Hesus ay tunay na nagkatawang tao? Ang ibig sabihin lang po nito mga magulang at mga kapatid, Jesus was no different from you and me. The very same struggles, the very same hardships that He experienced and we experience as humans, Jesus also experienced the same reality. Hindi po foreigner si Jesus Christ sa mga karanasan po natin bilang tao. Christ's humanity is part of what qualifies Him to become our merciful intercessor, and He is our advocate before the Father. So, kung meron man po tayong pinagdadaanan sa buhay pong ito, mga magulang at mga kapatid, danas na danas ng Panginoong Hesus yung realidad niyan sapagkat siya mismo ay nagkatawang tao, naging katulad niya kayo at ako except for one thing. The only thing that separated Jesus from us, the whole of humanity, is the reality that He was the only human who did not commit any sin because He was not a product of human reproduction. He was not product of human heritage, but rather He came from the Father. And that's what makes Him totally different from all of us. Fully human, except only for one thing. He did not commit any sin. Kaya ang Panginoong Hesus, alam niya ho ang danas po natin. Yung mga realidad na nararanasan po natin sa pang-araw-araw po na buhay. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ay napagod, kung ang Panginoong Hesus ay nangailangang mamahinga, hindi po kayo over and above sa realidad kung sino si Jesus. Even Jesus rested. Even Jesus needed actually to take a rest. But in that reality, hindi po pwede nyo sabihin na kaya nyo lang labanan ang lahat ng laban ng buhay ng walang pahinga. Maging ang Panginoong Hesus ay nangailangan ng pahinga at siya nga mismo ay may paanyaya sa gitna po ng mga kapaguran sa buhay sa Matthew chapter 11 verse 28. At alam na po natin to, quoting from that particular passage in Matthew chapter 11 verse 28 we read. Ito pong sabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So that's the very first thing that we can know. What is the significance of Jesus as calming the storm? Jesus was truly one of us. He was fully human. And He is no stranger.
Hindi po siya, yung pong naranasan po natin bilang mga tao, naranasan pong lahat yan ng Panginoong Hesukristo. Ang ikalawang bagay po na ating pong matututunan mula po sa ginagawa po nating pag-aaral, what is the significance of Jesus as calming the storm is that, number 2, even the experts aren't sure of themselves unless Jesus is with us. Kahit na ho eksperto ho tayo sa buhay po na to, hindi po natin pwedeng sabihin talagang alam na ho natin ang mangyayari maliban na lamang ho kung si Jesus ang ating kasama. Bagaman hindi po natin mababasa sa teksto kung sino po sa mga apostol ang kanyang kasama, pero isang bagay po ang alam ho natin. Marami sa mga unang apostol ay mga mangingisda. Bagaman they were not mentioned in the passage. But one thing is for sure, most of them were fishermen. At least 4 out of the 12 were fishermen. They could have been on board. Pero, tingnan po ninyo dito. These men were quite familiar in the ways of the Lake of Galilee, no? Kaya lang, nung dinatnan po sila nung pagkakataon na to, maging ho sila ay natakot. Eksperto na ho yung mga yan, ha? Yan ho ay mga mangingisda na, at least 4 of them. Pero nung dinatnan po sila nitong sitwasyon po na to, sila man din ho ay natakot, ano? Babasahin ko po ulit yung sinabi ho dito sa verse 37. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Kaya kung titingnan nyo ho dito, no, mga eksperto na. Kumbaga, marunong nang sa kalakaran doon sa lawa ng Galilea. Pero, natakot pa rin sila despite of the fact that that's part of their tinatawag po natin na hanap buhay. The apostles' lack of faith reminds us that even those who are already experts, those who lived and walked with Jesus and saw His miracles, those who have already heard His message will still find it difficult to trust in Him 100% in most cases and in most times. Why? That is part of our human nature. Na pag tayo ay nasa gitna ng mahirap na pagkakataon, magkaminsan, humihina pa rin ang ating pananampalataya, and we can never be too sure. In this narrative, the disciples were very much like us. However, in this seemingly lack of faith, Jesus rebuked them, and this serves as a learning lesson for all of us. If Jesus was able to rescue the apostles in the midst of the storm, He can also rescue us in the midst of the storms of life that we might be going through right now. At ako po ay naniniwala na sa biyaya po ng Panginoon, malalampasan po natin itong bagyo na to. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, basta tayo lamang po ay manampalataya na kaya po ng Panginoon itong bagyo na to. Bagyo man ito na literal, o maging ito'y bagyo ng buhay, bagyo ng pagsubok, ano man po ang ating pinagdadaanan, whether you are going through the storms of everyday life, whether you're going through sickness, whether you're going through job loss, whether it's marriage problems, or even the sting of death, there is no reason for us to lose faith because even the experts aren't sure of themselves until Jesus is with us. At bilang pagtatapos po, ang aking pong simpleng mensahe sa araw na to, sa gitna po ng pagragasa ng bagyong ito, is that you need to have faith no matter what. Magkaroon po tayo ng pananampalataya anuman ang mangyari. Sabi po dito, Jesus gave orders to go to the other side. Sabi niya po dito sa Matthew chapter 8 verse 18 . Pag binasa po natin dito na may utos po siya dun sa Matthew chapter 8 verse 18. At tingnan niyo po to . Alam kaya ng Panginoong Jesus na
may dadaluyong na bagyo kahit na inutos niya sa Matthew chapter 8 verse 18. At pag binasa din po natin dito sa Mark chapter 4 verse 35, kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Sa palagay niyo ho kaya, Jesus knew that there will be an upcoming storm. Ako personally, I believe, and even if we're going to look at the truth of God's word, I think Jesus knew. Why? Because Jesus was omniscient. He knows everything eh. Pero despite of the fact na alam niya ho na magkakaroon ho ng ganong klaseng bagyo doon sa lawa ng Galilea, tuloy pa rin ho yung utos niya eh. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Isang bagay po ang gusto kong sabihin po sa inyo, that while Jesus knew everything, He continued to make that order because even if the storm is coming, the reality is that He was also with the disciples at that point in time. They were never alone in the middle of the storm. Jesus never promised a life without a storm. But the reality was, He will be with us even in the storm. That's why faith matters, no matter what. He made the promise in Deuteronomy chapter 31 verse 8 and James chapter 1 verse 12 that He will never leave us. Hindi niya po tayo pababayaan maging sa gitna po ng anumang problema, anumang pumbagyo ng buhay, at hindi niya po tayo iiwanan kailanman. Sa Kanya nga ay walang anino ng pagtalikod. We have seen, at sabi ko sa unang point, that Jesus was fully human. The passage also reveals not only the humanity of Jesus Christ, but we begin to see that He has also power over the elements of nature, Jesus being truly God. So mababasa nga po natin dito sa verse 41, natakot sila ng malabis at namangha. At sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. One quick word from Christ, and the winds and the waves obey Jesus. Because those who trust in Him will never be put to shame. Let us have faith no matter what, anuman po ang ating pinagdadaanan. Tatlong bagay po sa araw po na to na nais ko pong pansinin po natin. What is the significance of Jesus calming the storm? Number one, Jesus was truly one of us. He was fully human, and He understands what we're going through. Secondly, even the experts aren't sure of themselves unless Jesus is with us. And lastly, to have faith, no matter what. Ano man po mangyari, patuloy po tayong manampalataya sa Panginoong Hesus. At tayo po ngayon ay manalangin, and as we sing our response song this morning, let us believe that God is with us and He will never forsake us. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, sa gitna man po ng pagragasa ng literal na bagyo sa mga oras at sandaling ito, patuloy po kaming mananampalataya na hindi niyo po iiwanan at pababayaan ang inyong mga anak. What is the relevance and what is the significance of you calming the storm? It only proves one thing, that you are God who came into flesh to become one of us. And you are no stranger to all of our life experiences as a human. And that we can be experts. Yung pong mga disipulo, Panginoon, 4 doon, mga mangingisda na. Pero hindi pa rin po nila maasahan ng kanilang expertise maliban na ikaw ang kanilang kasama. At huli, Panginoon, kailangan po namin magkaroon ng pananampalataya. We need to have faith no matter what. And this is the truth. That our faith is in you, Jesus. You are the Son of the living God. And the things that are impossible with men are all possible with you. And so, Lord, as we sing this response song, we will rise above the storm and we will continue to remain still as the storm rages on. For you are mighty
under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. 'Cause when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah. Tayo po'y patuloy magpuri sa Panginoon. Let us declare His glory. Papuri sa Diyos luwalhati, sa langit, sa lupa naghahari. Papuri sa Diyos luwalhati, Ama, Anak, Espiritu Santo. Papuri sa Diyos luwalhati, purihin, purihin siya. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos luwalhati, sa langit, sa lupa naghahari. Papuri sa Diyos luwalhati, Ama, Anak, Espiritu Santo. Papuri sa Diyos luwalhati, purihin, purihin siya. Sa Diyos ang daming papuri, sa Diyos ang pagluwalhati, sa Diyos ang dakilang pag-ibig. Purihin, 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 purihin ang Diyos. Sa Diyos ang daming
Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong pagsamba, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, na ang inyong pong pagkilos at ang inyong pong paggalaw ay hindi po nalilimitahan, Panginoon, ng kahit anong bagay, Panginoon. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na aming pong pinagdadaanan, sa kabila, Panginoon, ng matinding bagyo, Panginoon, na aming pong hinaharap, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na mananatili, Panginoon, na kasakasama po namin, Panginoon. Hindi po kami nag-iisa, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na kayo po ang kasakasama po namin. At alam po namin, O Diyos, the same Jesus, Panginoon, na nandun po, Panginoon, nakasama po ng mga disipulo na sumuway, Panginoon, sa bagyo, Panginoon, is the same Jesus, Panginoon, na kasama po namin. At hindi po kami, Panginoon, panghihinaan ng loob, Panginoon. Bagkos, Panginoon, ang aming pong pananampalataya, Panginoon, ay aming pong iaasa sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. That even the storms, Panginoon, ay kaya niyo po, Panginoon, pasunurin, Panginoon. You are the King over all the earth, Panginoon, over all creation. At alam po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, Diyos ang aming pong kasama. We're also speaking, Panginoon, a special prayer, O God, for those, Panginoon, na naapektuhan, Panginoon, ng bagyo, Panginoon, sa mga oras at sandaling ito. We're praying for them, O God. Patuloy niyo po silang samahan, ingatan. Kayo po, O Diyos, ang magsilbi po nilang kaligtasan, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na natatakot, Panginoon, may pangamba, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na meron po pangangailangan, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, Panginoon, that even in the midst of the storm, Panginoon, sila po, O Diyos, ay patuloy na umasa sa iyo at magtiwala sa iyo. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na promotekta, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maging sa amin po mga members, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa live nito, Panginoon. Praying for them, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan, Panginoon. Maraming pong salamat, O God. Salamat po sa inyo pong mga buhay at banal na salita na amin pong narinig, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magsilbi po itong kalakasan po namin sa pagharap, Panginoon, sa bagyo, Panginoon, ng buhay po namin, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang maging matindi po naming sandigan, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa inyo po, Panginoon, namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming pong mga buhay. Sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang araw na to, Panginoon. At sa inyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala, Panginoon, na kahit anumang mangyari, Panginoon, meron po kaming buhay at banal na Diyos na kasakasama po namin, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Sa inyo po, Diyos, ang papuri. Sa inyo po, Diyos, ang pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataong ito, tayo po ay ihanda ang ating mga sarili para po sa benediksyon. Sumainyo ang kapayapaan ng biyaya, nga'y managanap ang pag-ibig, nga'y manatili walang inyo ang kapayapaan.
nawa ang pagkalinga at pagsama ng Diyos Ama ang patuloy na sumaati na sa kabila ng mga bagyo na ating hinaharap ngayon at maging sa ating buhay, matagpuan natin ang ating mga sarili na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Dalangin ko na ang kapangyarihan at pagsama ni Jesucristo ang siyang sumaatin at ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya ang ating tamasain na sa kabila ng kaguluhan ay may nag-iisang Kristo na siyang ating kapayapaan. At dalangin ko na patuloy na sumama sa atin ng banal na Espiritu na siyang patuloy na mag-iingat at sasama sa atin sa ating mga buhay. Patuloy nating maranasan ang pag-ibig at pagkilos ng ating Diyos Ama, ng Diyos Anak na si Kristo at ng banal na Espiritu ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang lahat magsabi ng Amen at Amen.